Okay. So, hello my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon my dear is yung ating daily reading para po ito sa araw ng May 20, 2026. Ayan. The Two of Swords. Okay. Okay. The Nine of Cups. Maganda ang Nine of Cups, my dear. Connected sa iyong mga wishes, dreams, manifestation. This is very, very nice. Of course, lahat ng card ay merong shadow side. So, ang pinaka-base card nito, my dear, is the Two of Swords. Ang baba ng energy mo today, no? Sa energy ng Two of Swords. Kasi, nandun ka sa moment na posibleng hindi ka naniniwala sa sarili mo. Nandun ka sa moment, my dear, na posibleng hindi ka naniniwala sa sarili mo na kaya mong ma-achieve tong mga bagay na to. Ibig sabihin, ngayong araw na to, my dear Pisces, yung iyong mga manifestation in life, you are doubting it. Nagda-doubt ka, my dear. Or posibleng hindi ka makapag-decide din sa araw na to, my dear. Pero ang lakas ng energy, my dear, na you are doubting yung kakayanan mo, yung ability mo, my dear, na magawa kung ano man tong bagay na ito, my dear. Okay, yun na nakukuha ko dyan. You are doubting yourself. Nagdududa ka pa sa kakayanan mo. Kahit na sabihin mo na maganda naman yung binabalak mo, pinaplano mo, minamanifest mo, nandun ka sa moment na dinadown mo yung sarili mo. Okay? So, yan yung first card natin. Next card. The Eight of Pentacles. Alam mo rin, my dear, itong Nine of Cups, kailangan to ng action. Ito ang madalas na hindi sinasabi sa mga tarot card. Na ang Nine of Cups, lagi lang nila sinasabi, ay, wish fulfillment yan, maganda yan, pag lumalabas yan, you should make a wish. And honestly, my dear, kahit ako dati, ganyan lang din na sinasabi ko hanggang sa nalaman ko yung dark side ng bawat card. No? So, ito, my dear, you need to put some action into it. Kaso, paano mo malalagyan ng action yan, my dear, kung nagto-Two of Swords ka? Paki-clarify nga po itong card na ito. Okay! Woohoo! Okay. Unang card, ito nakataob pa, oh. Mamaya na yan. Ito nakaharap. Ay, dalawa. Ito magiging clarification na to ng ano. Ayan. Five of Pentacles. Okay. So, ano nangyayari sa card na to, my dear? Posibleng problema sa pera. Posible yung pinabalak mo, my dear, o yung pinaplano mo is kinakailangan ng pera. Kunyari, gusto mo magnegosyo, pero iniisip mo, paano yung pambayad ng pwesto? Paano yung pambili ng mga, kung ano man yung ibebenta mo? Parang wala kang puhunan dun sa gusto mo mangyari. Kaya pinanghihinaan ka ng loob kasi possible, my dear, na kaya ayaw mo mag-Eight of Pentacles is because itong energy ng Five of Pentacles, okay? Pero kung i-reverse natin yung energy nga, dahil ito ang base card, pwede mo naman talaga siyang trabahuin. And kung titingnan mo, my dear, yung card natin, ito yung magiging katabi niya sa babae kasi clarification card yan. Ibig sabihin, kung talagang gugustuhin mo talaga, my dear, ito yung araw, my dear, na kinakailangan tinataasan mo talaga yung iyong energy, yung iyong hope, yung iyong pag-asa. Dapat nilalabanan mo to, my dear. No? Although mahirap tong gawin,
Kasi ang kalaban mo dito is yung isip mo, yung posibleng katawan mo. Kakapit ka na lang talaga dito, my dear, sa spirit, no? This is the time na mag-pray ka, mag-meditate ka, no? Kasi malamang pinanghihinaan ka ng loob dahil ito nga na-experience mo yung problema sa usapin ng pinansyal. Although, sabi ko nga sa iyo kanina, posibleng maganda naman yung gusto mo mangyari, pero syempre, the reality of life is kung wala kang pera, wala kang pamuhunan, wala kang budget para doon, malamang baka manatiling pangarap na lang kung ano man yung bagay na yon. Okay? Pero, good to, my dear. Kung ako sa'yo, tataas ko lang, my dear, yung frequency ko ngayong araw na ito. Mag-meditate ka, mag-yoga ka, you can actually offer prayer sa araw na ito, di ba? And mag-stay away ka sa ka-scroll ng ka-scroll sa social media. Kasi possible na the more mong na-absorb itong mga news, di ba? Yung mga balita, yung nangyayari sa bansa, sa mundo, di ba? Lalo kang pinanghihinaan ng loob na parang iniisip mo siguro ay wala na, this is it, end of the world na. Meron kang page of cups, okay? Ang page is energy ng pag-aaral and ano daw? And at the same time, energy ng stop sign. So, my dear Pisces, yung emotion mo ha, emotion mo, my dear, yan ang magkocontrol sa'yo sa buong araw ng May 20, 2026. Okay. So, we have here the energy of the Six of Swords. Okay. Baka din, my dear, gusto mo na talagang ma-achieve to. Medyo may although wala naman tayong Knight of Swords dito, pero sa energy kasi ng combination nitong dalawang to, okay, yun, my dear, ang ano ha, sa mga hindi nakakaalam, no, naging tutorial na tayo dito. Minsan may mga cards na nilalabas nila yung energy ng isang card. Sa pagsasama ng dalawang card na ilalabas nila, for example, nararamdaman ko sa dalawang card na to yung energy ng Knight of Sword. Bakit? Kasi, ang bagal ng usad nito, my dear. Nitong Six of Swords, mabagal siya. Pero, yung energy kasi ng iyong emotion over here is parang ano siya, yung mabilis. Okay, like parang ano siya, yung para bang gusto mo na i-grab, gusto mo na sunggaban kung ano man yung bagay na yan. Kaso, hindi talaga pwede kasi nga meron kang Five of Pentacles. So, balance mo to, my dear, okay? So, kung babasahin ko to, my dear, this is more on yung ano, my dear, nung matching, yung si Matalino, yung Pagong at saka si Matching, di ba? No, so sabihin natin, my dear, na maski dahan-dahan, basta consistent ka, my dear, doon sa gusto mong mangyayari siya. Maski nagsi-Six of Swords siya, maski dahan-dahan, kahit di mo pa nakikita yung progress, basta sige ka lang, dire-diretso ka lang. Continue lang, my dear Pisces, no? Kahit nakikita masyadong highlighted ngayong araw na to na wala akong pera, walang ganito, walang ganyan. Sige lang, dire-diretso lang, my dear, patuloy lang. Kasi yung emotion natin, my dear, iba-iba yan. And honestly, my dear, ako din ganyan din. May araw din ako minsan na parang mababa yung energy ko, parang ayoko mag-work, parang yung may mga gano'n, no? It's normal. Pero once na naitulog mo na siya, tapos gising ka na kinabukasan, marirealize mo na parang, ay oo nga, no? Emotion ko lang pala yung kasi ngayon I feel good naman eh. So, wag ka magpadala, my dear, sa yung emotion, ha? Wag ka magpadala. Basta dire-diretso ka lang. Next card, my dear Pisces. The Queen of Wands. You are unstoppable, my dear. Si Queen of Wands, unstoppable to. Okay? Unstoppable tong energy ng card na to. Okay, paki-clarify po si Queen of Wands. As long as you believe, my dear, mangyayari siya. Mababa lang talagang energy ngayong araw na to. Super low lang talaga siya. No? Once again, meditation, prayer. Umiwas muna sa mga social media kasi baka lalong mapababa niya, my dear, yung frequency mo o yung energy mo, my dear. Makadagdag pa siya. Okay? The Two of Cups. Ang Two of Cups is energy. Actually,
maganda tong card na to. Okay, maganda tong card na to kasi ano to ng new beginning, fresh start. Okay, maganda. So lalo na sa relationship, maganda to. Okay, napakaganda nito. Pero meron din tong dark side. Alam mo ba ang dark side ng Two of Cups is hindi talaga nila kilala ang bawat isa. Yun ang hindi nila kilala yung bawat isa, my dear. They don't know each other. Wala silang kaalam-alam sa bawat isa, my dear. Okay? So nandun sila sa moment na they are exploring yung silang dalawa. Ibig sabihin, marami pa silang hindi nalalaman sa bawat isa. So, kung i-connect ko to dito, my dear, sinasabi dito na possible, my dear, na meron mga tao, my dear, na darating. Ibig sabihin, there will be help coming sa'yo, my dear, para matupad tong mga bagay na ito. As long as talagang continuous ka lang, maniwala ka lang talaga dun sa gusto mo kasi wala namang ibang maniniwala dyan kundi ikaw lang din. Kaya kinakailangan maging strong and firm ka talaga, my dear, dito sa gusto mong mangyari. And sinasabi dito, my dear, na meron ipapadalang help sa'yo. Kung sa relationship naman to, my dear, okay, I think this is the time, my dear, na pag-usapan ninyong dalawa kung ano yung mga issue. Okay, this is not the time para magsisihan kayong dalawa kung sa relationship to. Kasi remember, meron tayong energy ng 8 of Pentacles. So, ibig sabihin, kinakailangan lang talagang pag-usapan to o lagyan talaga ng work, lagyan ng effort, my dear. Okay? And control yung emotion. Okay? Kasi minsan, sa sobrang bugso ng emotion natin, doon nagkakanda gulo-gulo lahat. Okay? So, bottom deck of the card is the energy of the King of Wands. Ayan, my dear, everything will be alright. Basta maniwala ka lang dyan sa kung ano yung minamanifest mo. Negosyo ba yan? Success ba yan? Tungkol ba yan sa relationship? Tungkol ba yan sa katanyagan? Kung ano man yung minamanifest mo, my dear, maniwala ka, my dear. Huwag ka magpadala sa energy ng araw na ito. Okay? So, my dear Pisces, yan ang nasagap natin na energy para sa araw na ito. I hope and pray na yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you, thank you.